Ang nakaraan, nilabas na ng ating bida ang kanyang secret weapon at iyon ay si Adelia. Kaya lang hindi pa rin ito sapat para patayin ang kalaban. Nang gagamitin na sana nito ang kanyang martial hymn, hindi niya ito natuloy. Iyon ay dahil pinigilan siya ng aura ng Orc King. Dahil doon, kinailangang kumilos ni Vale Bolorhard at gayahin ang martial hymn ni Adrian, kaya sa pangyayaring ito, biglang may bagong lakas ang lumitaw at iyon ay ang war hymn. Dahil roon, isang malahalim na lakas na naman ang nakamit ni Adrian, dahilan para magawa nitong patayin ang Legion Commander ng mga kalaban ng isang pag-atake lang. Ika-34 na kabanata. Ang kalaban na Legion Commander ng mga Orc na sumugod ngayon ay naririto sa harapan ng unang prinsipe, wala ng buhay, at kinakain ng mana ni Adrian. Hindi makapaniwala si Vale sa kanyang nakita, talagang napakahusay ng kanyang pamangkin, habang hawak-hawak pa rin nito si Adelia. Nang magdatingan rin ang mga tauhan ng unang prinsipe, nagulat sila sa kanilang nasaksihan, halaka, patay na ang leader ng mga Orc na kalaban natin ngayon rito. Dahil doon nagsigawan ang mga ito kasabay ng pagtaas nila ng kanilang sandata, dahil tagumpay raw ang kanilang kamahalan. Napahinga na lang ng malalim itong si Adrian sa kaganapan, dahil kahit papano nabawasan ang sakit sa ulo sa mga kalaban. Kaya lang ang isang ito ay nagulat, dahil ang pinto ng tarangkahan ay nagkalamot bigla. At ayun na nga, dahil sa sunod-sunod na pagbayo ng mga kalaban, nawasak na ng mga ito ang tarangkahan. Dahil doon, napakaraming mga berdeng halimaw ngayon ang mga baliw na nagmamadaling pumasok sa loob para patayin ang mga tao. Ganun pa man, kahit napakadelikado ng sitwasyon, dahil sa war hymn na taglay nito, buo ang loob nitong paksay ng mga kalaban. Sabi ni Adrian, ayaw nila tayo pagpahingahin, may gusto ba sa inyong magpahinga? Tanong ni Adrian, na handang lumaban na itong si Tito Vale. Ganon rin itong baliw sa pakikipaglaban na si Adelia, sabik na sabik ng pumatay ng mga kalaban. Sabi ni Vale, iyan. Ikaw na bahala, magbigay ka na ng hudyat kung anong gagawin. Si Adrian na ngayon ang tumatayong commander ng hukbo ng Winter Castle. Ang kanyang mana heart ay patuloy sa pagkalat, kasama ang war hymn na pamamaraan nito. Kayong lahat, sugod, sigaw ni Adrian, na siya na nga ang naunang sumugod sa mga kalaban, sinundan ng kanyang tito, ni Adelia, at ng iba pang mga kasama nito. Ayun na nga, all-out war na ang nagaganap ngayon rito, patay kung patay na ang labanan, na agad lumipad ang ulo ng Orc na nasa unahan, pinagtatagpas-tagpas nila Adrian, Adelia at ni Tito Vale ang mga halimaw. Hindi lamang ang mga pangunahing tauhan ang malalakas sa mga sandaling ito, iyon ay dahil pati ang mga pangkaraniwang sundalo ay nagagawa na ring patayin ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Tuloy-tuloy rin ang pag-aribo nitong si Arwen, lahat ng kanyang madaanan ay talagang wasak-wasak ang katawang ng mga kulaong. Ganon na rin itong si Vincent, hindi rin siya papalamang sa kanyang mga kasama, talagang umi-score rin ang isang ito. Lumipas ang ilang mga sandali ang mga kalaban na naririto ay talagang naubos ng pangkat ni Vincent ng walang kahirap-hirap. Dahil doon, tuwang-tuwa ang mga kasama nito, dahil naubos raw nila ang mga halimaw na nasa itaas ng pader, at mukhang nanghina raw ang mga kalaban. Kaya lang iba ang pananaw nitong si Vincent, alam niya na hindi nanghina ang mga kalaban. Dahil alam niya na lumakas sila, at iyon ay dahil sa kakaibang tibok na nararamdaman nila ngayon sa kanilang puso, ito ay ang epekto ng war hymn ni Adrian. Kaya kakaibang kasigasigan ang nararamdaman nito sa laban, ganado ng husto, at para rin bang hindi ito napapagod hanggat may mga kalaban. Kaya agad itong nag-utos na iilan lang ang may iwan sa itaas ng pader, na agad namang nagtaka ang mga tauhan nito. Matapos noon, agad na itinaas ni Vincent ang kanyang espada, at nagsabi na susugod sila ibaba, sa labas ng tarangkahan para harapin pa ang napakarami pang mga halimaw. Ayun na nga, nagmamadali na ang mga ito, sa pangunguna ni Vincent ang mga kasama nito ay susugod na palabas ng tarangkahan para harapin ang ibang mga kalaban. Sundan ang unang prinsipe, sigaw ni Vincent, na itong ating bida ngayon ang nasa unahan ng laban para pangunahan ang buong hukbo ng Winter Castle. Si Adrian ay isang bata pa lamang, ni hindi pa nito naabot ang hustong gulang, at ito ay ang kanyang pangatlong laban pa lamang sa panahong ito, na sinubak ang kanyang lakas. Kaya lang kahit na ganun, kulang sa karanasan at kasikatan, marami ng mga kilalang mandirigma ang sumusunod sa kanya ngayon sa labanan,
dahil para silang hinahatak ng likuran ni Adrian na sumugod sa labanan. Kaya sila Arwen, Adelia ay hindi lumalayo sa likuran ni Adrian, patuloy rin silang sumusugod kung saan naruroon ang unang prinsipe. Hindi lamang mahuhusay ang mga napiling knight ni Adrian, iyon ay dahil kahit ang commander ng Winter Castle na si Vale Bolorhard ay sumusunod na rin sa unang prinsipe. Kahit ang kapitan ng hukbo ng Winter Castle, ang batika na kapitan ng pangkat ng mga ranger na si Vincent ay sumusunod na rin sa unang prinsipe. Pati ang mga tauhan ni Vincent ay nagwawala na rin ngayon, galit na galit ang mga ito sa mga halimaw na orc. Heto na ang mga pangunahing tauhan sa kwento, nakahabol na rin si Vincent sa unahan, at ang ibang mga sundalo ay nakasunod na rin talaga sa unang prinsipe para lumaban sa unahan ng labanan, lahat sila ay nagpaikop na sa ritmong inilalabas ni Adrian. Dito ay muling gumalaw ang mga kamay ni Adrian para tabasin ang kalabang nasa unahan nito. Ganon nga ang nangyari, nang iwas-iwas nito ang kanyang espada ay talagang naglaho ang ulo ng kalaban. Decidido, Venado, hindi napapagod ang unang prinsipe na ubusin ang mga kalaban na kanyang makaharap sa mga sandaling ito, iyon ay dahil ito ang dapat gawin ng leader sa oras na nasa Warhim sila. Nang matapos na ang Warhim ni Adrian, bumalik na sa ulirat ang lahat, at wala nang makitang mga kalaban sa unahan ng digmaan, ubos ang lahat ng orc rito ngayon. Bahagyang inilingon ni Adrian ang kanyang ulo sa paligid, para tignan ang isa sa mahalagang bagay. Dito ay agad na itong humakbang papunta sa pangunahing bandila ng Legion Commander, para kunin ito, dahil ito ang magtutuldok ng tagumpay sa digmaang ito. Ang pulang bandila na ito ay maaari lamang kunin ng nilalang na siyang pinakamaraming napatay o ang nanguna sa digmaang ito para maubos ang mga kalaban. Ito ay maituturing na isang tropyo sa isang mandirigma, na hawak-hawak na ng nilakang na siyang sisiga ng kanilang tagumpay. Iyon ay walang iba kundi ang ating bida na si Adrian, siya ang nanguna, tagumpay na nagkamita ng Winter Castle sa labang ito. Matapos makuha ang bandila agad na itinaas at iwinagawe ni Adrian ang gamit na ito para ipakita sa lahat na tapos na ang laban. Tayo ang tagumpay sigaw ni Adrian ubod lakas, narinig ng mga sundalo ang sigaw ng unang prinsipe, para tudukan ang digmaang ito. Mabuhay ang prinsipe, sigaw ng mga sundalo bilang tugon sa sigaw ni Adrian. Mabuhay! Mabuhay ang prinsipe, sigaw ng lahat para magkaisa sa tagumpay na ito, na kahit si Vincent ay tuwang-tuwa sa tagumpay ni Adrian. Hindi makapaniwal ang lahat na nagawa nilang ubusin ang napakaraming mga halimaw na orc, matapos noon ang mga sundalo ay unti-unting nagbagsakan, iyon ay dahil wala na ang Warhim, at ngayon lang nilang naramdaman ang pagod. Ang isang ito naman kahit bumagsak ang mga kasamahan nakangiti ito, iyon ay dahil ang ilang sa bumagsak ay nakangiti pero tulog na tulog. Ang mga bagsakan ay ang mga sundalo na talagang pinilit na sagarin ang katawan sa labananang naganap. Marshal Him ang pagkakaalam nitong si Tito Vale sa ginawa ni Adrian, hindi siya makapaniwala sa tindi ng lakas ng pamamaraang iyon. Kaya lang sumagot itong si Adrian, hindi raw Marshal Him ang ginamit ni Adrian, kundi War Him, isang awiting pangdigmaan na lahat sila ay makakatanggap ng kakaibang lakas. Kaya lang matapos noon, ang unang prinsipe ay biglang napaikit ngayon, at nawala ng malay, tanda na nas agad rin ito ang kanyang sarili sa digmaang ito. Gulat na gulat si Tito Vale sa nangyari dahil pabagsak na ang katawan ng kanyang pamangkin. Iyan, anong nangyari? Okay ka lang ba? Sigaw nito na puno ng pag-aalala. Ayun na nga, tuluyan na ngang nakatulog itong unang prinsipe, pagod na pagod ang kanyang katawan. Agad nang utos si Tito Vale na dalhin kaagad si Adrian pabalik ng kampo, nag-utos rin ito na tipunin ang lahat ng mga kasamang pumanaw sa laban, at sunugin ang mga ito bilang pagpapakita ng paggalang sa mga kasama. Ganon nga ang nangyari, agad na kumilos ang lahat, kaya lang sa malayo naririto ang babaeng elf, at nakatitig sa katatapos lang na digmaan. Masayang-masaya ito sa kanyang nasaksihan, at narinig rin ito ang patungkol sa war hymn na nakamit na lakas ni Adrian, dahil isa lang ang ibig sabihin nito, lalakas rin siya. Hindi mo talaga ako binaygo, mahal ko, sabi nito na lalong nanabik sa unang prinsipe, na para bang gusto nitong tikman si Adrian. Dahil doon, mas lalong sabik na ito sa susunod na magaganap na laban ni Adrian, at sa paglakas pa nito lalo sa makakalaban nito. Dahil raw sinurpresa siya ni Adrian sa war hymn na iyon,
siya naman daw ngayon ang magbibigay ng isang surpresa sa unang prinsipe na ikatutuwa raw nito. Habang pinakakawalan nito ang kanyang matinding pagnanasang aura sa unang prinsipe, sabi nito sa Orc King na bagalan lang raw nito ang pagpunta kay Adrian, na huwag magmadali. Iyon ay dahil ang kanyang pinakamamahal ngayon ay tahimik na nagpapahinga, natutulog ng mahimbing, para sa paghaharap nila ay siguradong malakas na si Adrian. Matapos ng mga kaganapang iyon, ang Winter Castle ay naharap uli sa isang matinding digmaan, kaya sumabak ang ikatlong hukbo at mga ranger ng Winter Castle, nagawa ng mga ito na ubusin uli ang mga kalaban, at simula noon ay patuloy nang naghahanda ang Balorhard sa mga susunod na digmaan. Dahil rin doon, agad na nagpadala ng ulat si Vale sa ama ni Adrian, ang kasalukuyang hari, na kailangan nila ng tulong. Ang mga basalyo ng kaharian ay natutuwa sa nangyari, sa tagumpay na nakamit ng Balorhard sa pagprotekta sa Hilaga. Kaya lang ang mga ito ay hindi natutuwa sa hiling ni Vale, bakit raw magpapadala sila ng mga karagdagang tulong sa Hilaga na matagal na raw itong ginagawa ni Vale, ano raw ang mayroong ngayon. Ang mga ito naman ay nagdala ng isang malaking kahon na naglalaman ng patunay na hindi gawa-gawa ni Vale ang kanyang kahilingan. Kaya agad nila itong binuksan para ipakita ang kasalukuyang kaganapan sa Hilaga. Gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nakita, dahil isang napakalaking bagay ang kanilang natunghayan. Ang kanilang nakita ay ang ulo ng isang orc, ito ang bungo ng Legion Commander na pinaslang ni Adrian, pinadala nila ito para patunayan na hindi basta-basta ang nagaganap sa Hilaga, at pinarating rin ang balita na ito ay napatay ni Adrian, isang halimaw na doble ang laki ng ulo sa normal na orc. Ang dalawang bantay na it ay nagulat kaagad sa mahal na hari kung ano ang mga balitang dapat malaman, ang kalagayan sa Hilaga, ang tagumpay na nakamit ni Adrian. Agad na tahimik ang mga ito sa kanilang nakita, ganun na rin sa balita na bukod sa laki ng kalaban na napatay ni Adrian, may mas malakay at mas malakas pa rito, at iyon ay ang Orc King. Kaya lang ang mga walang kwentang kurakot na opisyal ng kaharian na ito ay talagang ayaw maniwala. Nang marinig rin ng hari na ang mga kalaban ay nagtataglay ng 16,000 na tindi na bilang ng malalakas na hukbo ng mga kalaban, ay nabigla rin ito. Ang isa sa mga basalyo na si Raulo ay nagsabi pa na bago lang raw natuto si Adrian na humawak ng espada, kaya paano raw napatay ni Adrian ito, kung totoo man raw ang balita, tiyak na mahinang halimaw raw ito. O maaari raw ang angkan ng Balorhard ay gumagawa lang raw ng kwento para magpaakit pagdating sa politika at makagawa ito ng pangalan, ganito kasakim ang mga kurakot na ito. Dahil doon, nagalit ang isa sa tapat na lingkod ng kaharian. Wag raw gawa ng kung ano-anong kwento si Vale, dalopat matagal ng panahon itong naglilingkod sa kaharian para protektahan ang Hilaga. Kaya lang nagalit ngayon ang hari dahil sa ingay at pagtatalo na nagaganap sa loob ng silid kung saan siya naruroon. Sinabi nito na sigurado siyang hindi gumagawa ng kwento si Vale, kaya sigurado siya na talagang matindi ang sitwasyon sa Hilaga. Kaya agad itong nag-utos bawat pamilya sa kanilang nasasakupan ay magpadala ng mga supply pandigma, at mga karagdagang mandirigma sa labanan, at kumuha rin ng mga mersenaryo na makakatulong sa digmaan. At dahil utos na ito ng hari, ang mga ito ay wala nang magawa pa kundi ang sumunod na lamang. Hindi lamang iyon, naalala pa ng hari ang mga pasaway na anak ng mga maharlika na napakulong ni Adrian, isama rin daw ang mga ito sa digmaan para pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Dito naiinis ang isang ito, iyon ay dahil malinaw ang tindi ng sitwasyon sa Hilaga, pero ang mga ipapadal ay mga baguhan, mga mahihina, bakit hindi raw ipadala ang mga pangunahing hukbo ng kaharian? Kahit ang mga basalyong ito, bakit ganito raw ang pagtrato na lang kay Vale na siyang tumatayong kalasag ng kaharian ng napahaba at daan-daang taon ng serbisyo? Kaya lang maya-maya naman ay may biglang pumasok sa loob, isang marangal na lalaki, na mukhang may awtoridad rin na dala-dala. Nang sumigaw ito ng sandali lang, agad na palingan ang lahat sa kinaroroonan nito, na nakilala nila kung sino ito. Sabi nito na ang dedikasyon na pinapakita ng Winter Castle sa kaharian ay dapat raw hindi magpabaya ang kanilang kaharian. Ang lalaking ito ay ang isa sa mga anak ng mahal na hari, isa rin sa mga prinsipe at mukhang maraming sumusuporta sa isang ito at karapat dapat ring maging hari dahil sa puso na taglay nito para sa mga nasa sakupan. Nagulat itong hari sa kanyang narinig, dahil direkta siya ngayong kinakausap ng kanyang anak. Sabi nito na dadalhin raw niya ang mga kabalyero ng kaharian sa Hilaga para tumulong roon,
Ang isang ito ay si Maximilian Leon Burke, ang ikalawang anak, o sumunod kay Adrian. Ano kayang taglay na lakas ng isang ito? Papayag kaya ang hari sa kagustuhan nito? Hanggang sa muli.